linggo na ng Agosto. Sa susunod na linggo, Setyembre na. Bare months na. Hudyat na malapit na ang Pasko. Pero paano kayang magiging maligaya ang Pasko kung may nawawalang miyembro ng pamilya? Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wipos, konti-unti natutunaw. Tanging ko ang dasal. Hindi ka na makikita. Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, si Mang Elvis, desperado ng matagpuan ang anak na si Jack Jack, kaya pati manghuhula, nilapitan na niya. Siguro kung may nahinalang ang loob ko, baka ewan ko lang, baka mabaliw na ako. Ang ama ni Mary Jane at ni Laika, kinain daw ng pating. Buhay pa kaya nila itong makikita? Minsan nag-iisip na, ay baka totoo yun. Pero parang mas nananaig pa yung sa isip ko na buhay siya, na hindi totoo yun. At hindi malayong nakita nyo na ang poster ng nawawalang batang si Axel. Tinadtad kasi nito ang mga lungsod at probinsya. Mahahanap pa kaya siya? Kasi gusto ko na makita yung anak ko. Nami-miss ko na kasi siya. Nami-miss ko na yung pagkamalambing niya. Tsaka yung pagkabibo niya, mahilig kasi yan mag-I love you sa amin. Samahan nyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Kapag nawawala ang anak mo, hahanapin at hahanapin mo ito. Suyurin mo man hanggang dulo ng mundo. Ganito ang ginawa ni Hazel sa nawawala niyang anghel na si Axel. Mga istasyon ng pulis, barangay hall, eskwelahan, at simbahan. Sa lahat ng mga lugar na ito, naipaskel ang larawang ito. Nadikit rin ito hanggang sa Norzagaray, Bulacan at Bacoor, Cavite. Sa layo na ng narating ng poster na ito, madadama ang matinding pagnanais ng pamilya ni Axel na matagpuan na siya. Pero may iba raw na nakukuha pang pagsamantalahan ang pamilya ng bata. Si Hazel, nanay ni Axel, ang batang nasa poster. Dahil desperado na, pinapatulan na nila lahat ng impormasyon tungkol sa anak nila. May nag-text na nasa Bacoor daw yung bata. Nagtatrabaho sa Coco Lumber. Pagbalik ng mister ko, ang sabi ko sa kanya, tay, i-text mo nga muna tong taon to. Pinuntahan nila. Wala raw napupuntang bata doon. Tapos, nagpasa load sila ng 30 yata o 60. Naloko lang pala sila. Ang gusto daw 300. Kaya ngayon, nagkakasya na lang sila sa mga alaala ni Axel. May autism si Axel. Special child man siya, espesyal din naman kung tratuhin siya ng kanyang pamilya. Sa akin, hindi ko inaano na may sakit siya na gano'n. Sa akin, pangkaraniwang bata siya na kahit na ano man yung tumating sa buhay niya, mahal ko pa rin siya. Si Ramon, ang tatay ni Axel, may binitawang pangako kung sakaling makita na niya ang kanyang anak. Sa pag nakakita ko siya, dadaling ko siya sa zoo
Kasi yung mga hayop na nakikita sa mga libro, gusto ko makita niyo ng personal. Samantala, ang kapatid ni Axel, miss na rin siya. Miss ko na po si Kuya. Love you, Kuya. Lalong-lalo na siyempre ang kanyang ina. Minsan nga, papasok ang anak ko. Itong si ate, sasabihin niya, Nanay, hanapin na natin ang kuya ko. Sige na, nanay. Sabi ko, anak, hindi ko alam kung paano natin hahanapin ang kuya mo. Hindi na raw malilimutan pa ni Hazel ang huling hapon na pinatulog pa niya ang kanyang anak. Pagkagising niya, nakasimangot, nakasalubong kilig niya, kaganon. Sabi ko, diyan ka lang at kuya ha, so, may sisingilin lang ako si ninang mo. Pagbalik ko, wala na siya. Hindi na nga niya mabilang kung ilang ulit nang umalis at naligaw si Axel. Dahil dito, naisipan nilang gawa ng nameplate ang bata na inilalagay sa bulsa ng pantalon nito tuwing aalis sila ng bahay. Pero itong pagkawala niya to, hindi ko nga nalagay yung ID. Ang alam ko talaga, nandito lang siya eh. gayunpaman, huli na ang lahat. Tuluyan na ngang nawala ang kanyang panganay. Dito na nila sinimulang tadtarin ng poster ang lahat ng maaabot ng kanilang mga paa. Nagbabaka sakaling meron ditong makakakilala. Ang hindi alam ng pamilya Natok, malayo pa sa Bacoor, Cavite ang narating ni Axel. Napulot siya sa Infanta Quezon noong June itong taon na to. Siya daw ay paggalagala dun sa poblasyon ng Infanta Quezon. Ang kwento ni Axel, sinamahan daw kasi niya ang kanyang kuya, kaya raw siya nakarating ng Quezon. Nung tinanong namin kung sino itong kuya na to, hindi niya masabi yung pangalan. Mag-iisang buwan na ngayon na nasa pangangalaga ng LC Gatches Village si Axel. At tulad ng ibang mga may autism, madali silang makasaulo ng ilang mga bagay. Ito, octopus, tsaka fish, turtle, tsaka short. Kung nakabisado lang sana ni Axel ang daan pauwi sa kanila, hindi bale na, ang mismo na lang niyang mga kamag-anak ang tutuntun sa kanyang kinalalagyan. Magawa sa bato eh. Dahil sa araw na ito, sinabihan namin ang pamilya Natok na tutulungan namin silang hanapin ang kanilang anak. Wala silang kamalay-malay. Alam na namin kung saan ito makikita. Kasi gusto ko na makita yung anak ko. Nami-miss ko na kasi siya. Nami-miss ko na yung pagkamalambing niya. Tsaka yung pagkabibo niya. Mahilig kasi yan mag-I love you sa amin. Sana nga kung kasama mama ko, mas maanahin ko rin eh. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Anong may paglingkod namin sa inyo? Maupo kayo. Tatanong ko lang po kung may nakita kayong bata. Yan to. Salamat. Si Axel nga. Nandito nga siya. Saan po naku? Sino po nagdala rito sa kanya? Nakarating siya ng Infanta Quezon. Hindi man naitago ni Hazel ang pagtataka sa narinig. Ramdam naman na niyang palapit na siya sa sandaling pinakahihintay niya. Anak ko. Axel! Axel, anak!
buwan nilang pangungulila sa isa't isa. Ani mo ba'y taon na ang binilang nung huli silang nagkita. Ka na alis, ha? Opo, December. Uwi tayo, ha? Mama. Miss ka na ni Lolo, Mama, no? Ka na alis, ha? Opo, nanay. Uwi na tayo. Oo. Baka late na ako. Hindi ka na pagagalitan, anak. Babait? Opo. Ha? Uwi na tayo. Pauwi na ako, babae. Ang bunsong kapatid na walang kamuang-muang sa mga nagaganap, na-miss din ang kanyang kuya. Yakap mo si Ade. Wow! Di ba kinakarga mo si Ade? Kasi Ashi kasi. Baby? Power Ranger? O di si tatay? Tulad ng pangako ni Ramon, ipinasyal nga niya sa zoo si Axel. Tiger, puro tiger. Dito nila sisimulang bawiin ang mga sandaling inagaw sa kanila ng pagkakataon. At saan man sila makarating, mapudpud man ang kanilang mga paa, hindi na nila iniinda. Ang mahalaga, buo na muli ang kanilang pamilya. Sabi ko, makakayanan ko na makita rin yung kuya nila. Uuwi ang kuya mo kahit anong mangyari, anak. Ang ilan lumalapit sa mga manghuhula upang malaman ang kanilang kapalaran. Yayaman ba sila, sinong mapapangasawa at kung ano-ano pa. Ngayon, ultimo nawawalang anak, isinasangguni na rin sa baraha. Tuwing pista ng Nazareno, umaalo ng mga deboto sa Quiapo. Nagsisigawan, nagsisiksikan, nag-iiyakan. Bawat isa sa kanila umaasang maambunan ng kahit munting himala. Ang ilan namang hindi pinalad, pumupunta pa rin ang Quiapo para hanapin ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Pero sa pagkakataong ito, hindi sa loob ng bahay dalanginan, kundi sa mga manghuhula sa labas ng simbahan. Isa na rito ang pedicab driver na si Elvis, 45 years old. Bukod daw kasi sa pagdadasal, nais din niyang sumangguni sa baraha. Desperado na raw kasi siyang malaman kung nasaan na ang bunso niyang si Jack. Mag-iisang buwan na kasi itong nawawala. At dito pa mismo sa Quiapo. Naisip ko talaga, kawawa yung anak ko. Hindi ko alam kung ano ng kalagayan, kung ano ng kinakain ng bata. Siguro kung mahina-hina lang ang loob ko, baka, ewan ko lang, baka mabaliw na ako. Noong June 26, hindi pumasada si Elvis at tumulong na lang siya sa paglalaban ng asawa. Nasa kalagitnaan sila ng pagkukusot-piga nung nagpaalam daw si Jack na makikipaglaro lang sa kapitbahay. Lalalo kami. Saan? Yung bulinin. Sige, huwag kayong lalayo, ha? Balik kayo kaagad. Pinayagan nila si Jack dahil malapit lang naman ang kanyang pupuntahan. Ngunit natuyo na ang kanilang isinampay. Hindi pa rin bumabalik ang pinakamamahal nilang anak. Tapos may dumating na yun, mga kasama nga. Yun, sinabi sa akin na kasama daw nila si Jack. Tapos iniwanan nila sa Quiapo. Nasaan si Jack? Yun lang ang tanging impormasyong nakuha nila sa pagkawala ni Jack. Eh paano yun ngayon pag naglalatag ka,
Dalawang unan pa rin nilalagay mo. Oo. Bakit po? Kasi si Jik-Jik, naalala ko pag kailangan, lagi kong katabi kasi yun pagtulog. Sana nandun siya sa bahay, hindi ako namamasada. Paglalaro kami noon. Hindi ko nga ako siya pinapalabas kasi ayaw ko nga akong masama sa mga bata. Kwento ni Elvis, malapit talaga sa kanya si Jek-Jek. Sa katunayan, kadalasan daw niya itong isinasama sa kanyang pamamasada sa port area. Ngunit nung ito'y nawala, tila tumigil na rin daw sa pag-ikot ang kanyang buhay. Talaga naiyak din ako. Maski lalaki ako, talagang naiyak. Kasi yung anak ko nga kasi, naalala ko. So, bakit po kayo naiiyak? Siyempre mahal ko yung bata. Hindi naman pwede natin pabayaan yun. Iyak talaga ako. Ayon kay Elvis, Gerald ang tunay na pangalan ni Jek-Jek. 5 taong gulang na ito ngayon. Maliit din lang daw itong bata na medyo may kalakihan ang mga mata. Handa na raw gawin ni Elvis at ng kanyang asawang si Shelly ang lahat. Malaman lang kung nasaan ang pinakamamahal na anak. Kahit nga raw panghuhula, papatusin na nila. Ngayon, titignan natin ha, kung patay siya o buhay, ha? Sino pa rin kung malabas ang chance? Ngayon, tumo ka rito ng 7 marami. Anong birthday? Ang anak mo nawawala? September 19. Ilang taon to? 5. Hindi pa man ay kukwento ng mag-asawa ang nangyari. Tila pinapaandar na ni Madam Miding ang kanyang psychic powers. May mga kaibigan siya, naniyakag siya, pero siya, nandoon siya. May tampo ito sa iyo. Ha? May tampo. May tampo yung bata Pero ito, uuwi din ito. Pero hindi pa sa ngayon. Antay-antayin nyo dahil siya. Ha? Ihatid dito. May maghatid din sa kanya na kaibigan. Ihatid din siya. Kaya antay-antayin nyo. Buhay ito ha? Ayan, may mga kalaro. Masaya sila, nasa bahay. And may kalaro siya. Marami sila. Kaya nalilibang siya. Oo nga. Hindi lang yung anak mo mayroong mga kasama. Hindi lang siyang lumayas, mayroong pang iba. Kasi mga bata, lakad kung saan sila nakakarami. Pero hindi pa rin natukoy ng manghuhula kung nasaan eksakto ang hinahanap na anak ng mag-asawa. Subalit ang mga taga-bahay Aruga Social Development Center sa Pasig, may kinakalingang bata na Jek-Jek ang pangalan. At mag-iisang buwan na raw nila itong kinukupkop. Ito na nga kaya ang hinahanap na anak ni na Elvis. Wala siyang information regarding his family. Ang sabi niya, ang kanyang, yun lang natatandaan niya, father niya is si Elvis. Pero yung pangalan po niya, alam niya? Hindi, Jek-Jek lang alam niya Kinausap namin si Jek-Jek para kumpirmahin kung siya nga ang hinahanap naming bata. Si papa mo, anong pangalan? Elvis po. Elvis. Saan kayo nakatira? Pier po. Pier. Sa Pier. Anong trabaho ni papa? Nagsasagkar. Paano ka napunta dito? Sinama ko Nino? Kaya adseto. Kwento ni Jek-Jek, matapos siyang makapagpaalam sa kanyang mga magulang para maglaro, niyaya siya ng kanyang mga kasama na bumili sa Quiapo ng gagamba. Pero pagdating nila ng Quiapo, nahiwalay si Jek-Jek sa kanyang mga kasama. Nanap ko po bahay ko, dito na po lang na. Dito sa bahay na ito kasama ni Jek-Jek ang mga kapwa niya batang kapareho niyang nawawala. Actually, yung bata, makulit. Playful siya. Hindi naman namin siya nakitaan na naging malungkot siya dahil marami na rin kasi sa mga kaibigan dito.
Ngunit si Jack kahit tila nalilibang sa mga laruan dito sa bahay Aruga, madalas pa rin daw niyang naaalala ang kanyang papa. Eh, sinong katabi mong matulog? Tatay ko po. Gusto mo na umuwi sa inyo? Opo. Bakit? Gusto na tatay ko eh. Bit-bit ang natuklasan naming impormasyon, sinundo na namin ang nag-aalalang mga magulang ni Jack. Sa hula kasi namin, ang Jack na nasa bahay Aruga ang nawawalang anak nina Elvis at Shelly. Good afternoon po. Welcome to bahay Aruga. Tupo kayo. Baka ako ba may nakikita kayong bata? Ano pong pangalan niya, Tay? Jik po. Gerald. Kailan pa po ito nawala sa inyo? July 26 po. July 26. Sige po, atin pong titingnan dito sa aming mga wards kung meron pong ganitong bata, ha? Sandali lang po. Ikaw ba to? Ikaw to? Anong pangalan mo? Ha? Ikaw ba yan? Tingnan natin, ha? Kung ikaw yung hinahanap, tingnan natin. Ito ba? Kilala mo yan, kilala mo. Kilala mo. Kilala mo ba yan? Sino yan? Mami ko po. Mami mo? Anong name ng mami mo? Ha? Pangalan ng tatay mo? Sino siya? Tatay, papa ko po. Anong pangalan niya? Elvis po. Yan na ba yung tay? Hinahanap niyo? Si Jack nagsimula nang magsumbong sa kanyang mga magulang. Saan ang galing? Hindi mo na nalala doon. Bumili kami ng kagambas. Nisama ko na itatatay ko eh. Sino? Sila dad po. Oh, nag-uwi sila pero ikaw hindi sumama. Siniwan ako eh. Iniwan ka. Umiyak ka doon. Araw na kami Iniwanan ka. nakauwi. Opo, lagi ako umiyak dito eh. Hindi, no, iniwanan ka doon sa Quiapo. Umiyak ka. Opo. Ito pa lang ang babae daw nakatuktok sa anak namin. Matapos makita ni Jack ang kinasasabi kanyang mga magulang, excited naman na siyang makita ang kanilang tahanan. Pa, wala na tayong tindahan pa. Meron. Sirya na lang dahil lagi kami naghanap sa Lagi mo ako hinahanap? Hinahanap mo ako? Pagdating ko doon sa ating tukuhain niya ko ng gintegeria. Chicheria. Ano? Chicheria na. Oo. Marami din. Kain ka? Sunod daw, huwag ka na sumasama sa kahit sino-sino nila. Dahil natin ha. Kahit sabihin mo mabili kayo gagamba, huwag kang sumama. Pagkat pilitin na, hindi. Huwag kang sumama. Pagkat pilitin na sa bulsa niya, tayo kung sinasama ko. Pupunta ka doon sa loob, bahay. Maglalaro ka doon. Pag nakita ko sila, Edward, sama ka ulit. Ayoko. Huwag ka kay, naku. Subukan sa inyo pa pag sinama ko ulit ba? Isa man itong himala o tsamba ng hula, ang pagkakatagpo kay Jack ay hindi maikakailang isang munting milagro na hindi natin mahuhulaan kung kailan darating at babago sa ating mga buhay. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga magulang sa kanilang mga anak, kaya't nag-iimbento sila ng mga kwento. Katulad ng nawawalang ama nina Mary Jane at Janice. Pinalaki sila sa paniniwala na kinain ito ng pating. Noong bata pa tayo, natatandaan nyo pa ba ang ilang mga gawa-gawang kwento? Ang mga taong masasama raw, nilalamon ng lupa. Yung mga batang hindi naman alam ang pinagmulan, napulot lang daw sa dumi ng kalabaw. Nakakatawa ang mga ganitong sabi-sabi kung papakinggan.
Pero hindi para sa magkapatid na Mary Jane at Laika. Pinalaki kasi sila sa kwento ng kanilang ina na pinagpiestahan daw ng pating ang kanilang ama. Sabi namin, nasan po yung tatay namin? Sabi niya po, ay nahulugin sa barko, kinain ng pating. Pero sa ko po nagbibiro siya, pero sa tingin ko po buhay pa po siya ngayon. Dating kusinero sa barko ang tatay ng dalawa. Kaya nung bata sila'y madali silang napaniwala na naaksidente nga ang kanilang ama. Malungkot nga lang daw isipin na hindi nila alam ang itsura ng kanilang tatay. Dahil ultimo sa litrato, animoy nilamon nga ng pating ang kanilang ama. May picture po ko dyan, yung kasal sila, kaya lang kamay lang, pinutol kasi nung tita ko yung ulo ng tatay ko, kamay na lang po. Yung nilalagyan siya ng sing-sing, yun na lang po, kamay. Pero nung sila'y nagkaisip, umasa silang gawa-gawa nga lang ang malupit na sinapit ng kanilang ama. Minsan nag-iisip na, ay baka totoo yun. Pero parang mas nananaig pa yung sa isip ko na buhay siya, na hindi totoo yun. Minsan nainisin ako sa nanay ko, kahit hindi niyo po mahal yung tatay namin, sana pinalagahan niyo yung picture niya, kasal niyo, para makita mo namin, magkapatid. Sa piling ng kanilang ina sa Romblon, lumaki at nagkaisip ang magkapatid. Dito rin nila nakasama ang kanilang ama-amahan. Pinorin kami ng tatay namin na parang tunay na anak. Siya yung nagpaaral sa amin mula elementary hanggang mag-high school. Bagamat busog sila sa kalingat pagmamahal, meron pa rin daw kulang. Kahit pinunana ng stepfather ko yung kulang ng tunay kong tatay, gusto ko pa rin po siyang makita kasi parang kulang pa talaga yung pagkatao ko eh. Gusto ko pong mabuo. Lumuwas pa Maynila sina Laika at Mary Jane para hanapin ang pupuno sa nararamdaman nilang puwang. Pansamantala silang nanuluyan sa tiyahin nila sa Caloocan. Nagpunta dito yung dalawang magkapatid para mag-aral, yung isa magsusuporta. Tapos yun nga, pinasok ko dun sa pinsan ko sa tindahan para mayroon siyang pagkakalibangan na trabaho. Yun ang niya pamasahe pag nagpasok siya sa school. Ang kaso, hindi ang hinahanap na padre de pamilya ang dumating sa kanilang buhay. Sa halip, nadagdagan ng panibagong miyembro ang kanilang pamilya nung maagang nagkaanak si Laika. Akala ko po nag-aaral po kapatid ko. And ako nagpapakahirap magtrabaho tapos hindi ko alam na mag-aasawa rin lang pala siya. Pero sa huli, damayan pa rin ng magkapatid ang nanaig para sa iisang hangarin. Kinausap ko na lang yung kapatid ko na dapat ayusin na lang natin ito. Yung galit ko sa kanya, kumbaga isang tabi ko na lang muna yun. Ipokus muna namin yung paghahanap sa tatay namin. Kaya sa tuwi-tuwi na, ang kanilang ama pa rin daw ang laman ng kanilang isipan. Nalungkot po ako kasi nainggit nga po ako sa mga kaibigan ko. Nagtatanong ako sa kanila na ano ba yung masaya ba pagkapiling nyo tunay yung magulang? Sabi nila, opo. Kasi ako, mabuti pa kayo kapiling yung tunay yung tatay. Sabi ko ako hindi. Base sa mga nakalap nilang impormasyon, Miguelito Gangalios ang buong pangalan ng kanilang ama. Dati raw itong kusinero o tagaluto sa isang shipping line sa Lucena. Payat daw ang pangangatawan nito, maitim ang balat at may kaliitan. Ang hindi alam ng magkapatid, sinimulan na namin ang paghahanap sa kanilang ama at hindi sa tiyan ng pating namin ito natagpuan. Base sa talaan ng COMELEC, sa Pasay City may nakarehistrong isang Miguelito Gangalios. Minsan nga, mga gulay na paluto sa akin ng kapitan. Ganun. Okay lang kasi meron naman. At nung ito'y aming puntahan, inamin niyang siya nga ang ama ni Mary Jane at Laika. Sabi ko bukas, sa dating araw nga ako'y mag-ipon-ipon, talagang pupuntahan ko talaga sila at talagang gusto kong makakapiling sila.
paano kay ito nga, wala pa naman ako naipon-ipon. At dito na nga niya ikwinento sa amin ang tunay na nangyari. Taong 1988 daw, nung bumaba sa barko si Miguelito, naisipan raw niyang umuwi sa kanyang pamilya dahil siya'y nagkapulmonya. Sige, pahinga ulit. Subalit pagdating sa kanilang bahay, nakikipagkalas na sa kanya ang kanyang misis, lalo pat nalaman daw nitong hindi na siya makakasampa pa ng barko. Tapos ay lagi ako narinig sa kanya, sinasabi niya ako daw ay tamad. Sabi ko, hindi ako tamad. Ang problema na kaya wala akong trabaho na makita. Masakit man sa loob na mawalay sa kanyang dalawang anak, nirespeto pa rin ni Miguelito ang pasya ng kanyang asawa. Pero hindi may tatanggi, miss na niya sina Mary Jane at Laika. Talagang sabi na talaga ako makikita kayo. Saka hindi pa ko napagawa ng baka nga talagang magkikita tayo sa... Hindi pa naman ako gano'ng katanda naman nga. Makakaisip ako ng gano'n nga para kung sa huli ay makaganti ako sa kanila nung ako'y wala pa. Pati sa kanyang kasalukuyang trabaho sa hardware na ito, patuloy pa rin daw siyang binabalikan ng kanyang nakaraan. Pag mula talaga, gano'n, kahit gabi, madilim, parang nakikita ko talaga mukha niya na gano'n. Sa isip ko ay, inaano ko ng mga dalawang anak na gusto rin ako makikita na gano'n. At sakaling magtagpo silang mag-aama, handa naman daw siyang magpakumbaba. Kahit sabihin pa niyo, wala akong kwentang magulang, tatanggapin ko yun. Siyempre, kahit sabihin nila ko na gano'n, naisip ko mali din ako. Siyempre ako ang tatay, ako ang magulang. Tapos ay napabayaan ko sila na gano'n. Kaya umihingi ako na sa kanila ng sorry. Kung tatanggapin nila ay mas lalong maganda sa loob ko. Ang hiling ng magkapatid, bago raw simula ng paghahanap, mangyaring dumaan muna ng simbahan. Wala silang kaide-ideya, natuntun na namin ang kanilang ama. Sana po ito na po yung daan para makita na. Sa bawat buka ng kanilang bibig at bigkas ng kanilang mga panalangin, heto, papalapit na rin at papalapit ang taong gusto nilang makapiling. Patawarin niyo ako. Bakit may masakit ang ito? Sabang ba na ako? Bakit? Bakit patawarin niyo ako? Bakit lagi na? Kamusta na ka mo? Okay lang kami. Si Miguelito parang ayaw nang bitawan ang kanyang dalawang anak sa higpit ng kanyang yakap. Sabihin mo ako walang kwenta at tatay ko kung bakit ay pinabayaan ko kayo noon. Pero, at hindi pa tayo nakita na talagang matagal ako nung sabi. Hindi pa rin ako nang magawa ng pag-asa nga ba ako magkikita rin kami ng dalawa kong anak. Ate. Tagal-tagal nilang binibiti, niluloko nga namin na huwag nilang hanapin yung tatay niyo kasi baka may ano na rin yung... Nanay talaga ako na sana makita ko yung ganito. Kasi hindi kami magpigo sa paghahanap sa inyo. Buti nandito na po kayo, nahanap namin po kayo. Hindi ba po ito alam ni nanay? Magkita na tayo. Matagal ko ng pangarap na makita yung tatay ko, kung sino siya, kung ano siya, kahit
Kahit di niya kami tanggapin, basta makita ko siya, okay na sa akin. Ngayon, nakita ko na siya. Nagpapasalamat ako, nakita ko na siya. Pasensya na ako kay anak na mapapatawad niyo ako dahil sa nagawa ko na gano'n nga. Nung kayo maliit tayo, iniwan ko kayo, anak. Ako nanghingi ng patawad sa inyo. Anak, marami akong pasalamat sa inyo. Nung nagkita tayo, saka yung nagawa ko nga sa inyo ay patawarin na ninyo ako kung napapatawad niyo ako, anak. At napatawad na po namin kayo. Naibigan naman po namin kayo eh. Kung sa mga kwento-kwento, nilamon ng pating ang kanilang ama, napatunayan din nilang wala itong katotohanan. Heto nga't hindi na lang punit na litrato ng kanilang ama ang kanilang daladala. Dahil ang ama na pinaniwalaan nilang kinain ng pating, ang siya ngayong bumubusog sa kanila sa pagmamahal. Muli ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa mga ahensya ng pamahalaan, mga pribadong samahan at mga individual na nakikiisa sa aming adhikain. Malaki po ang naging bahagi ninyo upang ang mga pamilyang nagkalayo ay mabuong muli. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapili. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.